Magandang araw mga kaalaman na hinog. Kapag pinag-uusapan natin ang high blood o alta presyon, ang unang pumapasok agad sa ating isipan ay ang pagkain ng matataba, lechon at mga pagkaing sobrang alat. Totoo po iyan. Ngunit alam nyo ba na marami sa atin ang umiiwas na nga sa maalat at mataba, pero patuloy pa rin sa pagtaas ang kanilang blood pressure. Ang tinatawag na silent killer o alta presyon ay madalas nanggagaling sa ating mga pang-araw-araw at simpleng nakagawian, mga bagay na ginagawa natin araw-araw nang hindi natin namamalayan na pinapapagod na pala nito ang ating puso at mga ugat. Sa video na ito, hihimain natin ang 10 simpleng gawain na hindi napapansin at hindi akalain ng nakakarami na nakaka-high blood ka lang. Kung kayo ay may maintenance na gamot sa puso o madalas makaramdam ng pananakit ng batok, panoorin nyo ito hanggang dulo. Baka isa sa mga inosenteng gawain ito ang palihim na sumisira sa inyong kalusugan. Pang-una sa ating listahan, ang pagpipigil ng ihi o hindi agad pag-ihi. Marami sa atin ang may ganitong masamang ugali. Kapag nanonood tayo ng paborito nating teleserye o kaya ay nakikipagkwentuhan, madalas ay pinipigil natin ang ating pag-ihi dahil tinatamad tayong tumayo papuntang banyo. Alam nyo ba na ang simpleng pagpipigil ng ihi ay nagdudulot ng matinding stress sa inyong katawan? Kapag punong-puno ang iyong pantog, bladder, nagpapadala ito ng signal sa iyong utak na parang may emergency. Dahil dito, naglalabas ang katawan ng adrenaline na nagpapasikip sa inyong mga ugat at nagpapabilis ng tibok ng puso. Ayon sa mga doktor, ang matinding pagpipigil ng ihi ay kayang magpataas ng inyong blood pressure ng hanggang 5 puntos. Kaya kapag nakaramdam na, huwag nang tiisin, pumunta agad sa banyo. Pangalawa sa ating listahan, pagdekwatro o pag-cross legs habang nakaupo. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng posisyon ng ating pag-upo ay nakaka-high blood? Para sa marami, ang pagdekwatro o pagpapatong ng isang binti sa ibabaw ng isa ay napakakomportableng posisyon. Ngunit kapag ginawa ninyo ito ng matagal, naiipit ninyo ang mga malalaking ugat sa inyong binti. Dahil naiipit ang daanan, nahihirapan ang dugo na umakyat pabalik sa inyong puso. Upang malabanan ang pagkaipit na ito, napipilitan ang inyong puso na mag-pump o tumibok ng mas malakas para maitulak ang dugo sa buong katawan, na nagre-resulta sa pansamantalang pagtaas ng inyong blood pressure. Ugaliing ipatong ng patag ang dalawang paa sa sahig kapag nakaupo para maluwag ang daloy ng dugo. Pangatlo sa ating listahan, sobrang panonood ng mga balita at teleseryeng nakaka-stress. Sa ating pagtanda, ang panonood ng TV na lamang ang isa sa ating mga pangunahing libangan. Gulit, kailangan po nating maging maingat sa ating pinapanood. Kapag tayo ay laging nanonood ng mga balitang puro patayan, nakawan at away sa politika, o kaya ay mga teleserye kung saan inis na inis kayo sa kontrabida, ang inyong katawan ay nagre-react na parang kayo mismo ang nasa panganib. Ang matinding emosyon kahit sa TV lang galing ay nag-uutos sa katawan na maglabas ng stress hormones tulad ng cortisol. Pinasisikip nito ang mga ugat at mabilis na nagpapataas ng alta presyon. Piliin nating manood ng mga nakakatuwa at nakaka-relax na palabas para hindi na-stress ang ating puso. Pang-apat sa ating listahan, kakulangan sa pag-inom ng tubig, dehydration. Isa sa pinakamadalas na makalimutan ng mga senior citizens ay ang pag-inom ng sapat na tubig dahil habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating pakiramdam ng pagkauhaw. Ano ang kinalaman nito sa high blood? Kapag kulang kayo sa tubig, ang inyong dugo ay lumalapot. Kapag malapot ang dugo, parang nagtutulak ng putik ang inyong puso. Sobrang hirap at kailangan ng matinding puwersa. Bukod pa rito, kapag uhaw ang katawan, kusang pinapakipot nito ang inyong mga ugat upang hindi mawala ang natitirang tubig. Kaya tumataas ang presyon. Siguraduhing nakakainom kayo ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Panglima sa ating listahan, bigla ang pagbangon sa kama pagkagising. Ang paggising sa umaga ay dapat dahan-dahan. Ngunit marami sa atin ang gulat na gulat kung bumangon, lalo na kapag nagulat sa tunog ng alarm clock o kaya ay naiihi na.
Kapag kayo ay natutulog, ang inyong puso ay nakapahinga at mabagal ang tibok. Kapag bigla kayong tumayo, ang dugo sa inyong katawan ay biglang babagsak sa inyong mga paa dahil sa gravity. Para hindi kayo mimatay, biglang magugulat ang inyong puso at titibok ng mabilis upang mabilis na maiakyat ang dugo sa inyong utak. Ang biglaang shock na ito ay nagpapataas ng husto sa inyong blood pressure. Ang tamang gawin ay umupo muna sa gilid ng kama ng ilang minuto. Igalaw-galaw ang mga paa bago tuluyang tumayo. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, laging nagiging doktor sa sarili o pag-inom ng painkillers. Normal na sa mga nagkakaedad ang makaramdam ng pananakit ng tuhod, balakang at likod dahil sa rayuma. Ang maling nakasanayan ng marami ay ang madalas na pagbili at pag-inom ng mga painkillers o gamot sa kirot tulad ng ibuprofen, methylamic acid at naproxen nang walang reseta ng doktor. Alam nyo ba na ang mga gamot na ito kapag ininom ng madalas at matagal ay nagiging sanhi ng pag-iipon ng tubig at asin sa inyong katawan? Dahil naiipon ng tubig, dumadami ang dami ng likido sa inyong mga ugat na nagdudulot ng matinding high blood. Maaari rin itong kumontra sa inyong mismong gamot sa puso kaya hindi ito umeepekto. Pang-pito sa ating listahan, paggamit ng maraming sausawan kahit hindi naman kailangan. Sinasabi ng iba, hindi naman maalat ang ulam namin, paksiw lang naman o nilaga. Ngunit pagtingin mo sa kanilang plato, may loong maliit na platito na puno ng patis, toyo o bagoong na may sili at kalamansi. Marami sa atin ang hindi nakakakain kung walang sausawan. Ang hindi natin namamalayan, ang alat o sodium ay nakatago sa mga sausawang ito. Kahit gaano pa katabang ang inyong niluto, kung ilulubog nyo rin sa patis ang bawat subo ng inyong karne, tiyak na sisipa pa rin ang inyong blood pressure pagkatapos kumain. Ugaliing bawasan o tuluyang tanggalin ang mga sausawan kung hindi naman talaga kailangan. Pangwalo sa ating listahan, pangungulila o laging nag-iisa at walang kausap. Ang kalusugan ng isip ay direktang nakakabit sa kalusugan ng ating puso. Ang palaging pagiging mag-isa, pangungulila o loneliness at kawalan ng mga kaibigang nakakausap ay nagdudulot ng isang uri ng chronic stress o palagi ang pag-aalala sa ating utak. Kapag ang isang tao ay malungkot at palaging nag-iisa, unti-untong pinapataas ng kanyang katawan ang mga stress hormones araw-araw nang hindi niya napapansin. Sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng palagi ang pagtaas ng presyon ng dugo. Napakahalaga para sa mga lolo at lola na nakikihalubilo sa mga kapitbahay, umaattend ng mga misa o laging nakikipagkwentuhan sa mga anak at apo upang manatiling masaya ang puso. Pang-siyam sa ating listahan, kulang sa tulog o hindi maayos na pagtulog, sleep apnea. Ang pagtulog ang oras kung kailan nire-repair at ipilapahinga ng ating katawan ang buong sistema, kabilang na ang ating mga ugat at puso. Kung kayo ay palaging puyat o kaya naman ay nagigising ng 5 beses sa kalagitnaan ng gabi, ang inyong puso ay hindi nakakakuha ng sapat na pahinga. Meron ding kondisyon na tinatawag na sleep apnea kung saan malakas kayong humilik at pansamantalang tumitigil ang inyong paghinga habang tulog. Kapag nangyari ito, kinakapos sa oxygen ng inyong utak kaya iuutos nito sa puso na mag-pump ng sobrang lakas. Resulta nito, pagkagising sa umaga ay mataas na agad ang inyong blood pressure. At ang pang-10 sa ating listahan, pagkain ng sobrang bilis o hindi nginunguya ng maayos. Sa pagmamadali ng buhay, marami sa atin ang kumakain na parang laging hinahabol. Ang mabilisang pagkain ay hindi lamang nagdudulot ng impatyo at kabag, kundi nakakapagpataas din ng blood pressure. Kapag mabilis tayong kumain, madalas tayong kumakain ng higit pa sa kailangan natin dahil hindi agad nakakapagpadala ng signal ang ating tiyan sa utak na tayo ay busog na. Dahil napaparami ang kinakain, lalo na ang mga carbohydrates tulad ng kanin, biglang tumataas ang ating blood sugar at blood pressure. Ugaliin muyain ng mabuti ang pagkain at i-enjoy ang bawat subo. Mas madali na itong tunawin, makakaiwas ka pa sa alta presyon. Mga kaalaman na hinog, ang mga gawaing ito ay napakasimple at parang walang epekto.
Ngunit kapag inaraw-araw nating ginawa, ito ay parang mga anay na unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating puso at mga ugat. Ang alta presyon ay walang pinipili, kaya naman mahalaga ang palaging pag-iingat at pamumuhay ng may tamang disiplina. Ngayon na alam nyo na ang mga nakatagong dahilan na ito, maaari na naring baduhin ang ating mga nakasanayan upang magkaroon tayo ng mas mahaba, malusog at payapang buhay. Ibahagi natin ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan, lalo na sa mga palaging nakaharap sa TV at palaging umiinom ng painkiller. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.